Hindi ko akalaing darating ako sa punto na iiwan ko ang Maynila ng basta-basta. Hindi dahil sa problema sa trabaho o sa pamilya, kundi dahil sa pakiramdam na parang may kulang. Parang kahit gaano kaingay ang paligid, may parte sa akin na tahimik at naghahanap ng ibang klaseng buhay. Kaya nang may nag-alok sa akin ng maliit na bahay sa isang probinsya, hindi na ako nagdalawang hisip. Sabi nila, tahimik daw doon, presko ang hangin at simple ang pamumuhay. Iyon mismo ang hinahanap ko. Mahaba ang biyahe, ilang oras din akong bumiyahe sa bus, tapos may tricycle pa papasok sa mismong baryo. Habang papalapit kami, napansin kong unti-unting nawawala ang signal sa cellphone ko. Ang mga bahay, paisa-isa na lang. Ang kalsada, hindi na sementado, puro lupa na. Tahimik, ibang klaseng katahimikan. Hindi yung tipong relaxing agad, kundi yung parang may pinakikinggan kang wala. Pagdating ko sa bahay na uupahan ko, sinalubong ako ng may-ari. Matandang lalaki, payat, pero mabait ang mukha. Tahimik lang siyang magsalita. Ipinakita niya sa akin ang bahay. Maliit lang pero maayos. May kahoy na sahig, simpleng kusina at isang kwarto. Sa likod, may taniwing bukid na abot hanggang sa dulo ng paningin. Habang inaayos ko ang mga gamit ko, napansin kong kakaiba ang kilos ng mga tao sa baryo. Hindi sila tulad ng nakasanayan ko na maingay at palakaibigan agad. Dito, mababait sila, oo, pero parang may distansya. Ngingiti sila, babati, pero hindi ka lalapitan ng matagal. Parang may iniiwasan. Bandang hapon, lumabas ako para maglakad-lakad. Gusto kong kilalanin ang lugar. Habang naglalakad ako sa makipot na daan, may napansin akong isang bahay sa dulo. Iba ang itsura nito kumpara sa iba. Mas luma, parang matagal nang nakatayo at hindi masyadong inaalagaan. May bakod na kahoy na halos bulok na at ang paligid nito tahimik. Walang batang naglalaro, walang tao. May isang babae akong nakita roon. Nakatayo lang siya sa harap ng bahay, nakaharap sa bukid. Mahaba ang buhok niya, halos matakpan na ang mukha. Hindi siya gumagalaw, parang statwa. Napahito ako saglit, hindi ko alam kung bakit. May kung anong pakiramdam na bumalot sa akin, parang may malamig na hangin kahit mainit naman ang araw. Nang bahagya akong gumalaw, doon siya dahan-dahang lumingon. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang nakita ko sa mga mata niya. Hindi naman siya mukhang galit o masama, pero parang walang emosyon. Para bang hindi siya interesado sa kung sino ako, pero alam niyang nandun ako. Bigla akong napaiwas ng tingin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may mali. Hindi ko na siya nilapitan. Naglakad na lang ako pabalik ng bahay, pero kahit nakatalikod na ako, ramdam kong nakatingin pa rin siya. Pagsapit ng gabi, napansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Bandang 10:00, biglang tumahimik ang buong baryo. Hindi lang basta tahimik, yung tipong wala kang maririnig kahit kuliglig o hangin. Parang pinatay ang lahat ng tunog. Sumilip ako sa bintana. Madilim na ang paligid, pero kita ko ang ilang bahay. Lahat sarado. Walang ilaw sa labas. Walang taong naglalakad. Wala, kahit isa. Akala ko nagkataon lang, baka maaga lang silang matulog dito. Pero habang tumatagal, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Parang may hindi tama sa katahimikan na iyon. Sinubukan kong buksan ang pinto at lumabas, pero bago pa man ako tuluyang makalabas, narinig ko ang boses ng matandang may-ari sa kabilang bahay. "Huwag kang lalabas kapag gabi." Hindi siya sumigaw, mahina lang ang boses niya, pero malinaw, parang may diin na hindi mo pwedeng baliwalain. Napahinto ako, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Natahimik na lang ako at dahan-dahang isinara ang pinto. Bumalik ako sa loob ng bahay, pero hindi nawala ang kaba. Habang nakahiga ako, hindi ako makatulog agad. Tahimik pa rin ang paligid. Sobrang tahimik. Parang kahit sarili mong paghinga ay maririnig mo ng malinaw. At sa gitna ng katahimikan na iyon, may isang bagay akong napansin. Parang gumagalaw sa bubong. Mahina lang sa una, parang may dumaan. Akala ko pusa lang, pero maya-maya bumalik ulit ang tunog.
Mas mabigat na. Parang may gumagapang. Hindi ko alam kung ano iyon, pero sa unang gabi ko pa lang sa baryo na iyon, naramdaman ko na agad na may hindi normal sa lugar na pinili kong tirahan. At kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili ko na baka guni-guni ng lahat, may parte sa akin na nagsasabing may mas malalim na dahilan kung bakit ganito ang katahimikan dito tuwing gabi. Kinabukasan, nagising ako nang medyo mabigat pa ang pakiramdam. Hindi ako sigurado kung nakatulog ba talaga ako ng maayos o napapikit lang dahil sa pagod. Paulit-ulit pa rin sa isip ko yung narinig ko kagabi sa bubong. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na baka pusa lang iyon o kung anong hayop sa probinsya na hindi ko ba alam. Pero kahit anong paliwanag ang ibigay ko sa sarili ko, may kakaibang kaba pa rin na hindi mawala-wala. Lumabas ako ng bahay para maghilamos. Maaga pa, malamig ang hangin at may manipis na hamog na bumabalot sa paligid. Tahimik pa rin ang baryo pero ibang klase ang katahimikan kumpara kagabi. Ngayon, may maririnig ka ng mga ibon at mga taong unti-unting nagigising. May ilang kapitbahay na nagwawali sa labas, may nagtitinda ng pandesal at may mga batang naghahanda papasok sa eskwela. Parang normal lang ang lahat, na para bang walang kakaibang nangyari. Habang naglalakad ako papunta sa maliit na tindahan para bumili ng kape, napansin ko ng mga tao ay tila iniiwasan ng pagbanggit ng kahit anong tungkol sa gabi. Sinubukan kong magtanong ng pahapyaw sa tinderang babae. Ate, tahimik po talaga dito kapag gabi, no? Sandali siyang natigilan bago sumagot. Ngumiti siya pero pilit. Oo, maaga lang talaga matulog ang mga tao dito. Hindi na siya nagdagdag pa. Parang ayaw niyang pahabain ng usapan. Napansin ko ring hindi siya tumitingin diretso sa akin habang sumasagot. Parang may iniingatan siyang hindi ko maintindihan. Pagkatapos kong bumili, naglakad ulit ako sa baryo. Gusto kong maging pamilyar sa paligid para hindi ako masyadong mailang. Habang papalayo ako sa sentro, napansin kong paunti ng paunti ang mga tao. Hanggang sa muli kong makita ang daan papunta sa dulo ng baryo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humihila sa akin papunta roon. Dahan-dahan akong naglakad. Tahimik ulit ang paligid habang papalapit ako sa bahay na nakita ko kahapon. Parang kahit ang hangin ayaw dumaan sa lugar na iyon. At doon ko ulit siya nakita. Nasa labas na naman siya, ng bahay. Nakaupo naman siya ngayon sa isang lumang bangko. Nakayuko, parang may iniisip. Mahaba pa rin ang buhok niya at halos matakpan ang mukha niya. Wala siyang ginagawa, wala rin kahit anong galaw na parang normal sa isang taong nakaupo lang. Huminto ako sa hindi kalayuan. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o hindi. May kung anong pakiramdam na nagsasabing wag, pero may parte sa akin na gustong maintindihan kung bakit iba ang pakiramdam ko tuwing nakikita ko siya. Nang bahagya akong umusog, doon siya dahan-dahang nag-angat ng ulo. Muli kaming nagkatitigan. Sa pagkakataong iyon, mas malinaw kong nakita ang mukha niya. Maputla pero hindi naman mukhang may sakit. Walang emosyon ng mga mata niya pero hindi rin siya mukhang galit. Parang wala lang. Parang hindi siya apektado ng kahit ano sa paligid niya. Ilang segundo kaming nagkatitigan pero pakilamdam ko ang tagal na noon. Napansin kong hindi siya kumukurap. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang pero parang hindi talaga siya kumukurap. Nakatingin lang siya sa akin ng diretsahan. Parang sinusuri kung sino ako. Bigla akong nakaramdam ng panlalamig sa batok ko. Hindi iyon dahil sa hangin. Iba yung pakiramdam. Parang may mali. Parang hindi dapat ganito ang pakiramdam kapag may nakikita kang ibang tao. Dahan-dahan akong napaatras. Hindi ko na hinintay na may mangyari pa. Tumalikod na ako at naglakad pabalik pero kahit nakatalikod na ako, ramdam ko pa rin ang titig niya. Parang sinusundan ako ng mga mata niya kahit hindi ko siya nakikita. Pagdating ko sa mas mataong bahagi ng baryo, sakalang medyo gumaan ang pakiramdam ko. Parang may invisible na linya na kapag nalagpasan mo, saka ka lang ligtas. Hapon na nang makauwi ako sa bahay. Sinubukan kong maglibang, naglinis, nag-ayos ng gamit, pero paminsan-minsan bumabalik pa rin sa isip ko ang itsura ng babae. Hindi siya tulad ng ibang tao dito. Hindi ko pa alam kung bakit pero sigurado akong may kakaiba sa kanya. Pagsapit ng gabi, mas naging alerto na ako. Hindi na ako nagpakampante tulad kagabi. Maaga pa lang isinala ko na ang mga bintana at pintuan. Sinigurado kong nakalak lahat. Habang papalapit ang 10:00,
Napansin ko na naman ang unti-unting pagkawala ng tunog sa paligid. Parang may unti-unting naglalagay ng takip sa buong baryo. Hanggang sa puluyan na naman ang tumahimik ang lahat. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kisame. Tahimik sa una, pero maya-maya narinig ko ulit. Yung tunog, mas malinaw na ngayon, hindi lang basta galaw. Parang may mabigat na bagay na dahan-dahang gumagapang sa bubong. Hindi ito tulad ng pusa, mas mabigat, mas mabagal. At sa pagkakataong iyon, hindi ko na kayang kumbinsihin ang sarili ko na normal lang iyon. Huminto ang paghinga ko habang nakikinig. At sa gitna ng katahimikan, may isang bagay akong napansin. Parang may huminto mismo sa ibabaw ng kwarto ko. Hindi ako agad nakagalaw nang marinig kong huminto ang kung ano man iyon sa ibabaw mismo ng kwarto ko. Parang may bigat na nakapwesto sa bubong, eksaktong nasa ibabaw ng kama ko. Hindi ko marinig ang kahit anong galaw, pero ramdam ko ang presensya. Para bang may naghihintay lang doon. Pinilit kong kontrolin ang paghinga ko. Ayokong gumawa ng kahit anong ingay. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko kapag narinig ako ng kung ano nga niyon, may mangyayaring hindi ko na kayang balikan. Lumipas ang ilang minuto na parang oras ang pakiramdam, hanggang sa dahan-dahan narinig ko ulit ang paggalaw. Gumagapang, mabagal, parang may hinahanap. Mula sa ibabaw ng kwarto ko, unti-unti itong gumalaw papunta sa kabilang bahagi ng bubong. Hindi ako gumalaw. Nakapikit lang ako kahit gusto kong sumilip. Hindi ko alam kung kailan ako nakatulog. Siguro sa sobrang pagod at kaba, kusa na lang bumigay ang katawan ko. Kinabukasan, iba ang pakiramdam ng baryo. May kakaibang tensyon sa hangin. Hindi tulad ng unang araw ko na tahimik lang. Ngayon, ramdam mong may nangyari. May mga tao na nagkukumpulan sa may gitna ng baryo. May mga bulungan. May mga mukhang nag-aalala. Lumabas ako para tignan kung ano ang nangyayari. May isang babae na umiiyak. Yakap-yakap siya ng ilang kapitbahay. Sa paligid nila, may mga lalaking seryoso ang mukha. Tila may pinag-uusapan na mabigat. Lumapit ako ng dahan-dahan. Hindi ako kilala ng karamihan pero walang pumigil sa akin. Nawawala po ang anak ko. Mahina pero nanginginig ang boses ng babae. Bata raw, mga 7 taong gulang. Kagabi pa raw hindi umuwi. Hinanap na nila sa buong baryo pero walang kahit anong bakas. Walang sapatos na naiwan, walang bakas ng paa, walang sumigaw, walang nakarinig ng kahit ano. Parang bigla na lang siyang nawaya. Bigla akong napatingin sa mga tao sa paligid. Wala ni isa ang nagulat sa ganitong pangyayari. Oo, may lungkot at pag-aalala sa mga mukha nila, pero parang hindi ito bago. Parang may alam sila na hindi ko pa alam. Sinubukan kong magtanong sa isang matandang lalaki na nakatayo malapit sa akin. Nangyayari po ba talaga ito dito? Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa akin, saka bahagyang napailing. Huwag ka nang masyadong magtanong, hindi makakatulong. Yun lang ang sinabi niya bago siya tumalikod. Mas lalo akong kinabahan. Hindi normal ang ganitong sitwasyon. Sa ibang lugar, kapag may batang nawawala, lahat kikilos, lahat maghahanap. Pero dito, parang may limitasyon ang panhahanap. Parang may hangganan na hindi nila tinatawid. Habang nakatayo ako roon, hindi ko maiwasang maalala ang nangyari kagabi. Yung tunog sa bubong, yung bigat, yung pakiramdam na may gumagapang sa dilim. Bigla akong nakaramdam ng panlalamig. Hindi ko alam kung konektado iyon pero may kutob ako. Pagkatapos ng ilang oras, unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga tao. Walang malinaw na plano, walang kasiguraduhan kung mahahanap pa ang bata. Ang mas nakakatakot, parang tanggap na ng iba na baka hindi na ito makita. Bumalik ako sa bahay na puno ng iniisip. Hindi na ako mapakali. Bandang hapon, naglakad ako ulit. Hindi ko alam kung anong hinahanap ko pero parang may kailangan akong makita o maintindihan. Hindi ko malaya napunta na naman ako sa daan papunta sa dulo ng baryo. At doon ko ulit nakita ang bahay. Tahimik, tulad ng dati. At siya,
nakatayo na naman sa labas. Pero sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Hindi siya basta nakatayo lang, parang may hinihintay siya. Napatigil ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko na balak lumapit pero hindi ko rin magawang umalis agad. Bigla siyang gumalaw. Dahan-dahan niyang tinignan ang direksyon ko. At sa unang pagkakataon, napansin ko ang isang bagay na hindi ko nakita noon. May bahid ng dumi ang gilid ng damit niya. Madilim na parang natuyong putik. O baka hindi putik. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang kaba ang dumaloy sa buong katawan ko. At sa sandaling iyon, may isang ideya ang pumasok sa isip ko na ayokong paniwalaan pero hindi ko rin kayang baliwalain. Hindi na ako mapakali simula nang nakita ko ang bahid sa damit niya. Kahit anong pilit kong isipin na baka putik lang iyon o kung anong maruming bagay mula sa lupa, may parte sa akin na nagsasabing hindi iyon ganun kasimple. Lalo na't sariwa pa sa isip ko ang pagkawala ng bata. Pagbalik ko sa bahay, hindi ako mapirme. Kahit anong gawin ko, paulit-ulit lang bumabalik sa isip ko ang lahat. Yung katahimikan tuwing gabi, yung gumagapang sa bubong at yung babae sa dulo ng baryo. Para bang unti-unti nang nagdudugtong-dugtong ang mga bagay pero hindi ko pa kayang buuin ang buong larawan. Pagsapit ng gabi, mas naging mabigat ang pakiramdam ko kaysa sa mga nakaraang gabi. Hindi na ito basta kabalang. Parang may inaasahan akong mangyayari pero hindi ko alam kung ano. Maaga pa lang isinara ko na ulit ang mga bintana at pinto. Pinatay ko ang ilaw at naupo lang ako sa gilid ng kama, nakikinig sa paligid. Unti-unting lumalim ang gabi. At tulad ng dati, pagdating ng oras, unti-unting nawala ang mga tunog. Hanggang sa tuluyan na namang bumalot ang katahimikan. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin pero sa pagkakataon iyon, hindi na ako kontento na manatili lang sa loob. Kailangan kong makita kung ano ang nangyayari. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at bahagyang sumilip sa maliit na siwang. Madilim ang paligid. Halos walang liwanag maliban sa mahinang buwan. Tahimik ang buong baryo. Walang galaw. Walang tao. Sa una, wala akong nakita. Pero maya-maya, napansin ko ang isang anino sa bubong ng katabing bahay. Hindi ko agad naintindihan ang nakikita ko. May isang nilalang na nakadikit sa bubong. Hindi siya nakatayo. Hindi rin siya nakahiga. Nakalambinti siya. Parang butiki pero mas malaki, mas mahaba. At ang pinaka nakakatakot, malinaw kong nakitang tao ang hugis ng katawan niya. Nanginginig ang buong katawan ko habang pinagmamasdan ko iyon. Dahan-dahan siyang gumagalaw, parang gumagapang. Ang ulo niya ay bahagyang nakayuko pero paminsan-minsan ay umaangat na parang may hinahanap sa paligid. Hindi ako makahinga ng maayos. Gusto kong umatras, gusto kong tumakbo pero parang na-freeze ako sa kinatatayuan ko. At doon ko napansin ang isang bagay na lalong nagpatindi ng takot ko. Mahaba ang buhok niya. Umaagos pababa habang nakalambinti siya sa bubong. Hindi ko na kailangang hulaan kung sino iyon. Siya iyon, yung babae sa dulo ng baryo. Hindi na ako nagkamali. Kahit sa dilim, kahit sa aninong iyon, kilala ko ang anyo niya. Dahan-dahan siyang gumalaw mula sa bubong ng isang bahay papunta sa susunod. Parang sanay na sanay siya sa ginagawa niya. Walang ingay, walang kahit anong tunog maliban sa mahinang pagkiskis ng kung anong bahagi ng katawan niya sa yero. Bigla siyang huminto. Diretso sa direksyon ko. Hindi ko alam kung nakita niya ako pero pakiramdam ko, alam niya kung nasaan ako. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga lang malalim. Nakatitig lang ako habang ang puso ko ay parang sasabog sa lakas ng kabog. Ilang segundo ang lumipas na parang napakahaba. Hanggang sa dahan-dahan siyang gumalaw ulit. Pero hindi na siya gumapang palayo. Sa halip, bumaba siya. Hindi tulad ng normal na tao na bababa gamit ang hagdan o tatalon ng maayos. Ang ginawa niya, dahan-dahan siyang bumaliktad. Mula sa pagkalambinti, unti-unti siyang bumaba sa gilid ng bubong, parang gumagapang pababa sa pader.
Hindi ko alam kung paano ko iyon ilalarawan ng tama pero sigurado akong hindi iyon kayang gawin ng normal na tao. Nawala siya sa paningin ko matapos niyang bumaba. At sa sandaling iyon, bigla kong naalala ang sinabi ng matandang lalaki. Huwag kang lalabas kapag gabi. Dahan-dahan akong umatras sa bintana. Nanginginig ang tuhod ko. Halos hindi ko na maramdaman ang mga paa ko habang bumabalik ako sa kama. Hindi na ako sumilip ulit. Hindi na ako naglakas loob. Pero kahit nakapikit ako, malinaw pa rin sa isip ko ang nakita ko. At sa unang pagkakataon, sigurado na ako na may hindi tao sa baryo na ito. At nakita ko kung paano siya gumalaw sa dilim. Kinabukasan, halos hindi ko maramdaman ang katawan ko sa pagod at takot. Hindi ako sigurado kung nakatulog ba talaga ako o naghintay lang ng umaga habang nakapikit. Pagbangon ko, mabigat ang ulo ko at parang may kumakapit pa rin kaba sa dibdib ko. Pero kahit ganun ang pakiramdam ko, may isang bagay akong alam. Kailangan kong makumpirma kung totoo ang nakita ko kagabi. Lumabas ako ng bahay na parang normal lang ang lahat. May mga tao ulit sa labas, may nag-uusap, may naglalakad, may nagtitinda. Kung hindi mo alam ang nangyayari tuwing gabi, iisipin mong ordinaryong baryo lang ito. Pero para sa akin, hindi na iyon ang tingin ko. Habang naglalakad ako, napansin ko ulit ang distansya ng mga tao sa isa't isa. Hindi sila masyadong nagtatagal sa labas. Parang may oras na kailangan nilang sundin. Parang may hindi sinasabing batas. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Diretso akong naglakad papunta sa dulo ng baryo. Habang papalapit ako, naramdaman ko na naman ang kakaibang lamig sa paligid. Kahit tirik ang araw, parang may malamig na hangin na bumabalot sa lugar na iyon. Tahimik. Wala pa ring mga batang naglalaro, wala ring kapitbahay na tambay. At doon ko siya nakita. Nasa harap siya ng bahay niya, tulad ng dati. Pero sa pagkakataong iyon, mas malinaw ko siyang napagmasdan. Nakaupo siya, may hawak na tabo at parang naglilinis ng kung anong bagay sa lupa. Hindi ko agad makita kung ano iyon. Dahan-dahan akong lumapit pero may distansya pa rin. Ayokong mapansin niya agad nang kamasid ako. Maya-maya, tumayo siya. At doon ko nakita ang hawak niya. Isang piraso ng tela. Maliit. Mukhang punit. Hindi ko agad naintindihan kung ano iyon pero may kakaiba sa itsura. Parang pamilyar. Bigla kong naalala ang suot ng batang nawawala. May ganitong kulay ang damit niya. Parang biglang nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba iyon o hindi pero hindi ko kayang baliwalain ang nakita ko. Dahan-dahan niyang inalagay ang tela sa isang balde na may tubig. Hinugasan niya iyon. Parang normal lang na ginagawa. Walang kahit anong pagmamadali, walang kaba. Parang wala siyang itinatago. Pero iyon ang mas nakakatakot. Bigla siyang napahinto. Hindi ko alam kung paano pero parang naramdaman niya na may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ko. Nagkatitigan na naman kami. Sa pagkakataong iyon, hindi na ako agad umiwas ng tingin. Pinilit kong manatili. Pinilit kong makita kung may kahit anong emosyon sa mukha niya. Pero tulad ng dati, wala. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Hanggang sa napansin kong may kakaiba. Ang mga labi niya, parang bahagyang nakangiti. Hindi iyon yung normal na ngiti. Parang may alam siya na hindi ko alam. At parang natutuwa siya doon. Hindi ko na kinaya. Dahan-dahan akong umatras, saka tuluyang tumalikod at naglakad pabalik. Hindi na ako lumingon pa. Pagdating ko sa mas mataong bahagi ng baryo, saka lang ako nakahinga ng maayos. Pero hindi nawala ang kaba. Kailangan kong makipag-usap sa isang taong alam ang nangyayari. Hindi na pwedeng puro obserba lang. Hinanap ko ang matandang lalaki na nakausap ko kahapon. Nakita ko siya sa labas ng bahay niya, nakaupo at tahimik lang. Lumapit ako. Tay, kailangan ko pong malaman ng totoo. Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa akin parang sinusukat kung handa ba akong marinig ang sasabihin niya. Yung babae sa dulo ng baryo, hindi po siya normal. Tahimik pa rin siya, pero hindi ako umatras. Nakita ko po siya kagabi sa bubong, hindi po yun tao.
Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. Alam na namin. Mahina pero malinaw ang boses niya. Parang sinaksak ang dibdib ko sa narinig ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Matagal na siyang nandito. Hindi na siya bago. Mas lalo akong naguluhan. Kung alam niyo po, bakit wala kayong ginagawa? Napabuntong hinga siya. Doon ko nakita ang lungkot sa mga mata niya. Hindi lahat ng laban kayang ipanalo. Tahimik ako. May kasunduan kami. Parang tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Kasunduan? Hindi na siya agad tinignan ako. Hanggat hindi siya ginagalaw, hindi basta-basta mamamatay. Pero minsan, may nawawala pa rin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Takot, galit, o pagkabigla. Pero isang bagay ang malinaw sa akin. Totoo ang hinala ko. At ang mas nakakatakot, hindi lang ako ang nakakaalam. Hindi na nawala sa isip ko ang sinabi ng matandang lalaki. May kasunduan. At mas lalong hindi nawala ang isang tanong. Kung alam na pala nila, bakit hinahayaan pa rin nila? Kahit anong pilit kong intindihin, hindi ko matanggap na may ganitong bagay na tinatanggap lang ng isang buong baryo. Buong araw akong hindi mapakali. Kahit anong gawin ko, bumabalik pa rin sa isip ko ang babae, ang tela, at ang batang nawawala. Parang unti-unti nang nabubuo ang isang katotohanan na ayaw kong tanggapin. Pero sa pagkakataong iyon, alam kong hindi na sapat ang basta pag-iwas. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Pagsapit ng hapon, sinadya kong maglakad ulit papunta sa dulo ng baryo. Mas maaga pa kaysa dati para hindi ako abutan ng gabi. Gusto kong makita kung ano talaga ang ginagawa niya kapag hindi pa madilim. Tahimik pa rin ang lugar. Pagdating ko sa bahay niya, wala siya sa labas. Iyon ang unang pagkakataon na hindi ko siya nakita roon. Hindi ko alam kung bakit, pero mas lalo akong kinabahan. Dahan-dahan akong lumapit sa bakod na halos sira na. Walang kahit anong tunog. Walang galaw sa loob. Parang abandonado ang bahay kapag wala siya. Sumilip ako sa loob. Madilim kahit tirik ang araw. Parang hindi pumakasok ang liwanag. Hindi ko maaninag ng maayos ang loob, pero may mga hugis na hindi ko mapaliwanag. Parang may mga nakasabit, may mga nakalapag sa sahig. Hindi ko na dapat ginawa iyon, pero pumasok pa rin ako. Dahan-dahan kong itinulak ang gate. Kumalansing ito ng mahina at sa tunog pa lang, parang gusto ko nang umatras. Pero itinuloy ko pa rin. Pagpasok ko sa bakuran, mas naramdaman ko ang kakaibang lamig. Hindi iyon normal. Parang may sariling hangin ng lugar na iyon. Lumapit ako sa pinto. Bahagya itong nakabukas. Walang kandado. Walang harang. Parang inaanyayahan ka. Humina ako ng malalim bago ko tuluyang itinulak ang pinto. Pagpasok ko, agad akong sinalubong ng amoy. Hindi ko agad matukoy kung ano iyon, pero mabigat. Parang pinaghalong lumang bagay, lupa, at may halong kakaiba. Parang may bahid ng dugo na matagal nang natuyo. Nanlamig ang sikmura ko. Unti-unti akong lumakad papasok. Madilim sa loob pero nasanay na ang mata ko. Doon ko nakita ang mga bagay na nakasabit sa kisame. Mga piraso ng tela, iba't ibang kulay, iba't ibang laki, at sa bawat piraso may bahid. Hindi ko na kailangang hulaan kung saan galing ang mga iyon. Parang may kumurot sa dibdib ko. Maya-maya napansin ko ang isang sulok ng bahay. May parang sapatos na maliit. Doon ko tuluyang naramdaman ang bigat ng katotohanan. Hindi na ito hinala lang. Totoo na. Bigla akong napalingon nang may marinig akong mahinang kaluskos. Hindi iyon galing sa labas. Galing iyon sa loob ng bahay.
Napatigil ako. Hindi ako gumalaw. Pinakinggan ko. May maharang tunog ng paggalaw. Parang may gumagalaw sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon. Wala. Pero ramdam ko na hindi ako nag-iisa. Bigla akong narinig ng mahinang boses. Hindi malinaw pero parang may bumubulong. Hindi ko maintindihan ang sinasabi pero parang may sinasabi sa akin na huwag akong nandito. Nanginginig na ang buong katawan ko. Dahan-dahan akong umatras. Isang hakbang. Isa pa. Hanggang sa bigla kong naramdaman. May malamig na hangin na dumaan sa tabi ko. Masyadong malapit. Parang may dumaan na hindi ko nakita. Napalingon ako agad. At doon ko siya nakita. Nakatayo sa may pintuan. Hindi ko narinig kung kailan siya dumating. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal nakatingin sa akin. Pero sigurado ako sa isang bagay. Alam niya na nandito ako. At hindi siya nagulat. Hindi siya nagalit. Tahimik lang siyang nakatayo. Nakatitig sa akin. At sa pagkakataong iyon, mas malinaw ko na siyang nakita. Ang mga mata niya, hindi na iyon mukha ng tao. Mas malaki, mas madilim, at parang may gutom na hindi ko mapaliwanag. Hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw. Parang akong napako sa kinatatayuan ko. At dahan-dahan, nagsimula siyang lumakad palapit sa akin. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas ng loob sa sandaling iyon. Nakatayo lang ako sa loob ng bahay niya habang siya ay dahan-dahang papalapit. Bawat hakbang niya ay tahimik pero ramdam ko ang bigat. Parang bawat galaw niya ay may kasamang banta na hindi ko maipaliwanag. Hindi ako makapagsalita, hindi ako makagalaw. Para akong nakapako sa sahig habang papalapit siya ng papalapit. Hanggang sa huminto siya, ilang hakbang na lang ang pagitan namin. Malapitan ko na siyang nakita. Mas malinaw, mas nakakatakot. Ang balat niya, maputla na parang matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Ang mga mata niya, hindi na tulad ng dati kong nakita. Hindi na iyon walang emosyon. Ngayon, may laman na. Gutom. Iyon ang unang salitang pumasok sa isip ko. At sa pagkakataong iyon, nagsalita siya. Mahina lang ang boses niya pero malinaw. Hindi ka dapat nandito. Hindi ko alam kung paano ako nakasagot, pero lumabas ang boses ko kahit naninginig. Ano ka ba? Sandali siyang tumahimik, saka bahagyang ngumiti. Hindi iyon ngiti ng normal na tao. Matagal na kaming nandito. Hindi niya direktang sinagot ang tanong ko, pero sapat na iyon para mas lalo akong kilabutan. Umatras ako ng isang hakbang, pero hindi siya gumalaw. Nakatingin lang siya sa akin, parang sinusuri ang bawat galaw ko. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Yung bata, ikaw ba ang... Hindi ko natapos ang tanong ko. Bigla siyang kumilos. Sa isang iglap, parang nawala siya sa kinatatayuan niya. At bago ko pa maintindihan ang nangyari, naramdaman ko na lang ang malamig niyang kamay sa leeg ko. Napahinto ang paghinga ko. Hindi niya ako sinakal ng todo, pero sapat para maramdaman ko kung gaano siya kalakas. Mas lakas kaysa sa normal na tao. Mas mabilis, mas mapanganib. Sinubukan kong gumalaw, pero hindi ko magawa. Hindi ka dapat nagtatanong. Mahina pero may diin ang boses niya. Parang may bawala. Parang may limitasyon na kapag nalampasan ko, hindi na ako makakabalik. Pero sa kabila ng takot ko, may isang bagay na mas lumakas. Yung galit. Yung pakiramdam na may mali, na hindi dapat ito hinahayaan. Pinilit kong magsalita kahit hirap na ako. Ilan na ang kinuha mo? Sandali siyang natahimik, parang hindi niya inaasahan ang tanong ko. Unti-unti niyang binitawan ang leg ko. Napahawak ako agad sa sarili ko, hinabol ang hininga ko. Akala ko aatake siya. Akala ko iyon na ang katapusan ko. Pero hindi. Tumalikod siya. Naglakad palayo papunta sa mas madilim na bahagi ng bahay. Hindi ko siya inalisan ng tingin. At sa likod niya, narinig ko ang sagot niya. Hindi mo maiintindihan. Huminto siya sandali. Hindi ako pumipili. Mas lalo akong nalito. Anong ibig mong sabihin?
Bigla siyang humarap ulit. Sa pagkakataong iyon, iba na ang itsura niya. Mas malinaw ko nang nakita ang pagbabago. Ang mga mata niya ay mas malaki, halos kumikislap sa dilim. Ang mga ngipin niya, hindi na normal, mas matutulis, mas mahaba. Hindi na siya nagtatago, hindi na siya nagpapanggap. Ganito ako, direktang sinabi. Parang wala siyang pakialam kung malaman ko. Parang alam niyang wala akong magagawa. Napaatras ako. Isang hakbang, dalawa, hanggang sa maramdaman ko ang pader sa likod ko. Wala na akong matatakbuhan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero sa halip na umatake, dahan-dahan siyang lumapit ulit. Pero hindi para saktan ako. Huminto siya sa harap ko. Mas malapit. Mas ramdam ko ang presensya niya. Kung gusto kitang patayin, kagabi pa lang. Parang tumigil ang mundo ko sa sinabi niya. Hindi ko alam kung pananakot iyon o bawala, o kung anong klaseng katotohanan. Bakit hindi mo ginawa? Mahina ang boses ko, halos pabulong. Sandali siyang tumingin sa akin, parang may iniisip, parang may sinusukat, hanggang sa sinabi niya ang bagay na lalong nagpagulo sa isip ko. Hindi ka pa. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin, pero bago pa ako makapagtanong ulit, tumalikod na siya. Lumakad siya papunta sa pintuan at nang makarating siya doon, bahagya siyang tumigil. Umalis ka na. Mahina pero malinaw. Bago pa ako makagalaw, nawala na siya sa paningin ko. Hindi ko na hinintay pa. Agad akong lumabas ng bahay, halos tumatakbo. Hindi ko naliningon ang lugar na iyon, pero habang palayo ako, may isang bagay akong sigurado. Hindi pa ako ligtas. At mas lalong, hindi pa tapos ang lahat. Paglabas ko ng bahay niya, hindi na ako huminto sa paglalakad. Halos hindi ko maramdaman ang mga paa ko habang papalayo ako sa dulo ng baryo. Hindi ko na inintindi kung may makakita sa akin na nagmamadali o kung anong itsura ko. Ang nasa isip ko lang, makalayo. Pero kahit gaano ako kalayo, hindi mawala sa dibdib ko yung sinabi niya. Hindi ka pa. Paulit-ulit iyon sa isip ko. Parang may ibig sabihin na hindi ko maintindihan. Pero alam kong may koneksyon iyon sa kung bakit ako buhay pa. Pagdating ko sa bahay, agad kong isinara ang pinto at ikinandado. Sinigurado kong sarado ang lahat ng bintana. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Kinuha ko ang bag ko at nagsimulang mag-impake. Hindi na ako magtatagal dito. Wala nang dahilan para manatili pa. Pero habang naglalagay ako ng mga gamit sa bag, may parte sa akin na hindi mapakali. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa mga nalaman ko. Yung bata, yung mga tela, yung kasunduan ng baryo. Hindi ko matanggap na iiwan ko na lang iyon na parang walang nangyari. Pero anong magagawa ko? Isang tao lang ako. At malinaw sa akin na ang kalaban ko ay hindi normal. Pagsapit ng gabi, mas lalo akong naging alerto. Hindi na ako nagbukas ng ilaw. Tahimik lang akong nakaupo sa gilid ng kama, handang umalis anumang oras kapag may nangyaring kakaiba. At tulad ng mga nakaraang gabi, dumating ang oras na unti-unting nawala ang lahat ng tunog. Hanggang sa tuluyang tumahimik ang baryo. Naramdaman ko agad ang pagbabago. Mas mabigat, mas malamig. Mas parang may presensya. Hindi ko alam kung bakit, pero sa pagkakataong ngayon, pakiramdam ko mas malapit siya. Parang hindi lang siya nasa labas. Parang alam niya kung nasan ako. Bigla kong narinig ang pamilyar na tunog. Yung gumagapang sa bubong. Pero ngayon, mas mabigat. Mas malinaw. Mas mabagal. Hindi na ito tulad ng dati na dumadaan lang. Sa pagkakataong ito, pakiramdam ko, tumigil siya. Eksakto sa ibabaw ng bahay ko. Napatigil ang paghinga ko. Hindi ako gumalaw. Hindi ako gumawa ng kahit anong ingay. Pero kahit ganun, ramdam ko na alam niya na nandito ako. Unti-unti, narinig ko ang paggalaw niya. Hindi pa palayo. Pababa. Dahan-dahan. Parang may dumudulas sa gilid ng bubong. Hanggang sa narinig ko ang mahina pero malinaw na tunog ng paglapag sa lupa. Nasa labas na siya.
Hindi ko mapigilan ng sarili ko. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at sumilip sa maliit na siwang. At doon ko siya nakita. Nakatayo sa harap ng bahay ko. Tahimik. Nakatitig diretso sa pinto. Parang naghihintay. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot? O kaba? O kung anong mas malalim pa doon. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya kumakatok. Nakatayo lang siya doon. At sa ilaw ng buwan, mas malinaw ko siyang nakita. Hindi na siya nagtatago. Yung anyo niya ay hindi na tulad ng sa araw. Mas payat ang katawan. Mas mahaba ang mga braso. At ang ulo niya, bahagyang nakatagilid. Parang may pinapakinggan. Bigla siyang nagsalita. Hindi malakas, pero malinaw na malinaw. Alam kong gising ka. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung paano niya siya nakakasigurado. Hindi ako gumalaw. Hindi ako sumagot. Pero parang ring walang saysay. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Isang hakbang. 2. Hanggang sa tumigil siya mismo sa harap nito. At sa kanya itinaas ang kamay niya. Hindi para kumatok, kundi para dahan-dahang idampi ang palad sa kahoy. Hindi kita pipilitin. Mahina ang boses niya, pero mas lalong nakakatakot dahil sa katahimikan. Pero alam kong babalik ka. Hindi ko maintindihan kung bakit. Bakit siya sigurado? Bakit parang kilala niya ako? At bago pa ako makapag-isip ng sagot, dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay niya. Tumalikod siya at unti-unting naglakad palayo. Hindi siya nagmamadali. Parang alam niyang hindi siya kailangang magmadali. Hanggang sa tuluyan siyang nawala sa dilim. Hindi pa rin ako gumalaw. Hindi pa rin ako makahinga ng maayos. Pero sa sandaling iyon, may isang bagay akong napagtanto. Hindi pa tapos ang lahat. At kahit umalis ako sa baryo, pakiramdam ko, hindi ako makakatakas kanya. Hindi na ako naghintay pa ng umaga. Kahit madilim pa ang paligid, kahit ramdam ko pa ang bigat ng gabi, nagdesisyon na akong umalis. Hindi ko na kayang magtagal pa sa baryong iyon. Parang bawat segundo na nandun ako, mas lalo akong lumulubog sa isang bagay na hindi ko maintindihan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, nag-iingat na huwag gumawa ng ingay. Tahimik pa rin ang paligid, pero iba na ang pakiramdam ko ngayon. Hindi na iyon simpleng katahimikan. Parang may mga matang nakatingin sa bawat galaw ko. Lumabas ako, dala ang bag ko at nagsimulang maglakad papalayo. Hindi na ako lumingon, hindi na ako nagdalawang isip. Ang gusto ko lang, makalayo. Habang naglalakad ako sa madilim na kalsada, nararamdaman ko ang kabog ng dibdib ko. Mabilis, halos hindi na magpantay ang hininga ko. Wala akong kasamang tao. Wala akong maririnig na kahit anong ingay maliban sa mga hakbang ko. Pero habang tumatagal, may napansin ako. Parang may isa pang tunog. Mahina. Sunod sa akin. Huminto ako. Napatigil din ng tunog. Unti-unti akong lumingon. Wala. Walang tao. Walang kahit ano. Pero alam kong may narinig ako. Pinilit kong huwag isipin iyon. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Mas mabilis na ngayon. Pero ilang hakbang pa lang, narinig ko ulit. Yung tunog. Parang may gumagalaw sa gilid ng kalsada. Hindi sa likod ko. Hindi rin sa harap. Kundi sa paligid. Parang may sumusunod pero hindi dumadaan sa parehong daan. Parang nasa gilid lang, nakatago sa dilim. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumakbo ako. Hindi ko na inisip kung saan ako dadaan. Ang mahalaga, makalayo. Pero habang tumatakbo ako, mas lalo kong naririnig ang galaw. Mas mabilis, mas malapit. Parang sumasabay sa bilis ko. Bigla akong nadulas sa lupa at napahandusay. Nawala ang balanse ko at bumagsak ako sa gilid ng daan. Bago pa ako makabangon, naramdaman ko na ang presensya. Malapit, masyadong malapit. Dahan-dahan akong napatingala at doon ko siya nakita. Nakatayo sa harap ko.
tahimik, hindi hinihingal, parang hindi siya tumakbo, parang lumitaw lang siya. Hindi ko na kayang itago ang takot ko. Bakit mo ako sinusundan? Halos pabulong na lumabas ang boses ko. Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa akin. Mas malinaw ko na siyang nakikita ngayon sa dilim. Mas halata ang pagbabago sa anyo niya. Mas matalim ang mga mata. Mas mahaba ang mga daliri. At ang ngiti niya, mas malinaw. Hindi kita sinusundan. Mahina ang boses niya, parang walang emosyon. Pero narito ka pa rin. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Ako ang lumaalayo sa'yo. Bigla akong napasigaw. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang frustration ko sa halip na takot. Pero hindi siya nagbago ng ekspresyon. Hindi ka pa umaalis. Tumigil ako. Napatingin ako sa paligid. Doon ko napansin. Hindi na ako nasa kalsadang dinaanan ko. Hindi ito ang daan palabas ng baryo. Hindi ko alam kung kailan ako naligaw. Pero ang sigurado, bumalik ako sa lugar kung saan hindi ko dapat balikan. Unti-unti akong tumayo. Nanginginig ang tuhod ko. Anong ginawa mo sa akin? Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit. Hindi ko na kayang umatras. Parang may pumipigil sa akin. Parang hindi ako makagalaw ng maayos. Hanggang sa huminto siya sa harap ko. Mas malapit na naman. Mas ramdam ko na naman ang lamig mula sa kanya. Hindi katulad nila. Mahina pero malinaw. Hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Ilang segundo siyang natahimik. Parang may iniisip. Hanggang sa dahan-dahan siyang nagsalita. Kaya hindi pa kita kinukuha. Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko alam kung anong raramdaman ko sa sinabi niya. Takot? O kaba? O mas malalim pa? Pero isang bagay ang malinaw. Hindi ako basta nakatakas at mas lalong hindi pa ako ligtas. Dahil sa pagkakataong iyon, naintindihan ko na may dahilan kung bakit ako pinipili niyang hayaan. At hindi ko alam kung mas mabuti ba yun o mas masama. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nagkatitigan sa dilim, pero pakiramdam ko, bawat segundo ay mas lalong bumibigat ang sitwasyon. Nakatayo lang siya sa harap ko, habang ako naman ay parang nawalan na ng lakas para tumakbo o lumaban. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi niya, hindi ka tulad nila. Hindi pa kita kinukuha. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, pero may isang bagay akong sigurado. May dahilan kung bakit ako ang pinipili niyang hayaan. At yun ang mas nakakatakot. Dahan-dahan akong napalunok. Pilit kinakalma ang sarili ko kahit nanginginig ang buong katawan ko. Ano ako? Para sa'yo. Halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. Hindi siya agad sumagot. Sa halip bahagya niyang ikiniling ang ulo niya, parang sinusuri ako, parang may hinahanap siya na hindi ko makita. Ilang sandali ang lumipas bago siya nagsalita. Nakakita ka. Maikli lang, pero sapat para mas lalo akong malito. Hindi ko maintindihan. Maraming nakakita, pero hindi sila nagtagal. Parang may malamig na dumaan sa likod ko sa sinabi niya. Ibig sabihin, hindi ako ang una at hindi rin ako ang huli. Bakit ako? Hindi ko napigilan ang sarili ko. Bakit hindi mo ako tinapatay? Tahimik siya ulit. Parang iniisip kung sasagutin ba niya ako o hindi. Hanggang sa tuluyan siyang lumapit. Hindi ko na kayang umatras. Nakatayo lang ako, hinihintay kung ano ang susunod niyang gagawin. Huminto siya sa harap ko. Mas malapit, mas malinaw, at sa pagkakataong iyon, nakita ko ang isang bagay na hindi ko napansin dati. Hindi lang gutom ang nasa mga mata niya. May lungkot. Mahina. Halos hindi makita, pero nandun. Hindi ka takot sa katotohanan. Hindi iyon sagot sa tanong ko, pero may laman. Parang may mas malalim siyang tinutukoy. Parang may dahilan kung bakit mahalaga iyon.
Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas pero nagsalita ulit ako. Yung mga bata, kailangan bang... Hindi ko natapos ang sasabihin ko. Bigla siyang napalingon sa malayo. Parang may narinig. Parang may ibang presensya. Ilang segundo siyang nanahimik hanggang sa bigla siyang umatras. Hindi ka dapat nandito. Mas madiin na ang boses niya ngayon. Parang may urgency. Parang may paparating. Hindi ko maintindihan. Bago pa ako makapagtanong, mabilis siyang gumalaw. Sa isang iglap, wala na siya sa harap ko. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng dilim. Pero hindi ako nagtagal doon. Bigla kong narinig ang ibang mga tunog. Hindi tulad ng kanya. Mas magaspang. Mas mabigat. Parang may ibang gumagalaw sa paligid. At doon ko naintindihan. Hindi siya ang nag-iisang nilalang sa baryo. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko na hinintay pa. Tumakbo ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta ang alam ko, kailangan kong makaalis. Habang tumatakbo ako, mas lalo kong naririnig ang mga galaw sa paligid. Mas marami, mas mabilis, mas malapit. Hanggang sa wakas, nakita ko ang kalsadang palabas. Hindi ko na inisip kung paano ako nakarating doon. Ang mahalaga, nahanap ko. Tuloy-tuloy akong tumakbo hanggang sa maramdaman ko na ang unti-unting pagliliwanag ng paligid. Papasikat na ang araw. At habang papalapit ang liwanag, unti-unting nawala ang mga tunog sa paligid. Hanggang sa tuluyan na akong nakalabas ng baryo. Hindi na ako lumingon. Hindi na ako bumalik. At mula noon, hindi ko nang sinubukang alamin kung ano pa ang nangyayari sa lugar na iyon. Pero hanggang ngayon, may isang bagay na hindi ko makalimutan. Yung hulong tingin niya sa akin. Hindi iyon galit. Hindi iyon gutom. Kundi parang may gustong sabihin na hindi niya kayang ipaliwanag. At minsan, kapag gabi, kapag tahimik ang paligid at walang kahit anong tunog, pakiramdam ko, hindi ako tuluyang nakaalis. Kahit saan ako pumunta, parang may bahagi ng sarili ko na naiwan doon. At mas nakakatakot, parang may bahagi rin ng kanya na sumunod sa akin.